Hello mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat, no? Ito po si Aling Marie, si Nanay Marie, si Ate Marie at si Tita Marie na inyong palaging kakampi. Okay. Kasagsagan na po ng pangangampanya ng mga senador na mayayabang. Nagsisigaw na po si Philip Salvador at si Jimmy Bondoc, pati ng ilang mga kasama nito sa pagtakbo sa Senado, no? Mga nagyayabangan na po sila at mga naghahagis na ng mga t-shirt na kayang-kaya naman bilhin ng ating mga kababayan, ano? Iyan po ay bakit po kaya ang eleksyon sa Pilipinas sa tuwing mga ngampanya ang mga tao, ang mga kandidato na gustong-gustong maupo sa gobyerno ay walang ibang pambato kundi ang maghagis ng t-shirt, no? Maghagis ng kung ano-ano, no? Na kayang-kaya naman bilhin ng ating mga kababayan. At itong Sinabong Revilla at Philip Salvador, Jimmy Bondoc ay dumayo na sa mga lugar na kaya lang nilang puntahan, ano? At kapag itong mga ito ay napadako sa mga liblib na lugar, ay tunay naman puro pang-uuto ang ginagawa nila. Ngayon lang pong hapon ay may tumawag sa akin na taga Lipa City, Batangas at humihingi ng tulong kung sino ang iboboto nila. Ito po ay isang malaking pamilya na nagtanong sa akin kung sino ang iboboto natin ngayong eleksyon. Kaya po ang ginawa ko, ipinadala ko sa messenger ang listahan ng mga kandidato natin na maaasahan. Mga kandidato na hindi gumagamit ng kung ano-anong bagay para lang sila'y pansinin at iboto. Ang tao po ngayon ay matatalino na. Kahapon po, nagtanong din sa akin ng mga senior citizen kung sino ang iboboto. Hindi man po ako nila kilala, ay dahil sa napapanood nila ang ating programa, ay lumalapit sila sa akin at nagtatanong kung sino ang iboboto natin. Sapagkat hindi man po natin alam ang kanila palang mga damdamin at isip ay nasa eleksyon 2025 at ayaw na nila sa mga dinastiya, yung mga pamipamilya na kung tumakbo, yung magagaling mambola, yung mga sanay humarap sa kamera at magagaling magsalita para lang makakuha ng atensyon sa mga mamamayang Pilipino, no? At ito na nga po, talagang nakakatuwa ang mga sigawan ng mga balasubas, mga kawatan at mayayabang na mga senador. Mga kapatid, yan pong mga taong iyan ang mga talaga namang nakuha lang, nainganyo lang ng mga kaibigan nilang napaupo na hindi naman talagang ibinoto, bagkus ay magic na naiupo sapagkat mga walang kaalam-alam at wala pong naiintindihan sa mga trabaho ng taga-senado. Ano po mga kapatid ang ating gagawin sa mga taong ito? Hindi po ba ipakalat nyo po ang lahat ng ating mga pagsigaw upang malaman ultimo po yung mga nasa liblib na lugar. Tulungan natin sila na makaboto ng tama sa pamamagitan ng ating pag-share ng ating mga isinisigaw na kandidato. At yan pong mga trapo, yang mga lumang senador na nilulumot na at inaamag na ay hindi na dapat mapaupo. Yan po ay mga nakapagpayaman na gamit ang ating pera. Perang pinaghirapan ng mga mamamayan. Pahalagahan po natin yan. Okay, gaya nga po nitong tulay na bumagsak. Ano po? Nagsalita na po dito si BBM at hindi rin po maganda na ito ay aayusin lang. Ang dapat po dito ay panagutin ang may kagagawan kung sino ang nagpatayo ng
ng bridge na ito at kung sino ang tumanggap ng budget dito at kung sino ang mga kontraktor na kinontrata ng mga senador na humawak nito. Sapagkat mga senador po ang humahawak sa sa mga infrastruktura, yung mga construction na ginagawa. At kanya-kanya po yan ng agawan kung sino sa kanila ang kukuha ng kontraktor at hahawak ng budget. Ito po ang sabi ni President Marcos, dahil sa maling disenyo at tinipid ang budget, kaya bumagsak ang Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela. Ito ang nakikitang dahilan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos na personal inspeksyonin ang bumagsak na tulay. Mga kapatid, hindi natin dapat baliwalain itong mga kapahamakan na nangyayari sa ating mga kababayan, sapagkat ito'y kagagawan pa rin ng mga hudas na senador na tatakbo ngayon 2025. Sinabi ni Pangulong Marcos sa nasabing proyekto ay nagkakahalaga ng 1.8 billion. 1.8 billion na pera ng mamamayan, no? Pero binawasan ito para makamura, subalit perwisyo naman ang naidulot nito. Hayan, po? Binawasan pa pala yung 1.8 billion para daw makamura. Yan po yung sinasabi natin na bakit ka ba bibili ng mga made in China sa bangketa kung kaya mo namang bumili sa mall sa magagandang tindahan ng damit o sapatos na alam mong magtatagal ang pera mo ng taon, kesa naman bibili ka ng mga made in China na ngayon ay isuot mo, bukas ay wasak na. Ayan, po? Ito, matapos nito ay inayos at ginawa ang detailed design, subalit mahina dahil dapat mayroong suspension bridge para nakasabit, ngunit hindi ito nilagyan at kable lang ang naging suporta. Ayan. Noong unang ginawa ang tulay, ay umabot ito sa 900 milyong budget. Wow, mura. Hanggang umabot ng 1.2 billion. Dahil sa simula pa lamang ng construction ay nakita na gumagalaw at mahina, kaya kailangang balikan o i-refit. Giit pa ng Pangulo, sinundan naman ng kontraktor ang plano at by the book ang pagkakagawa, subalit mali ang specification nito. Nakadisenyo rin anya ang tulay sa 44 tons. 44 tonelada po ang disenyo na kaya ng tulay. Subalit ang dalawang truck na dumaan ay mahigit 100 tonelada. Ayan, kaya bumigay ng tuluyan ng tulay. Sino po kaya ang may hawak na senador nito at kumuha ng kontraktor kung bakit ang tulay ay hindi nila ginawang pang lifetime at hindi nila ginawang heavy duty para kahit ilang tonelada ay kayang dumaan. Po? Ayan po. Nilinaw naman ng Pangulo na sa ngayon ay aayusin muna nila ang problema at hindi para magsisihan kung sino ang dapat managot, sapagkat naka-line up sa line-up ni Marcos ang mga senador na sangkot dito, kung kaya't ganito po ang sinasabi ng Pangulo. Ayan. Paano kung hindi na manalo? Paano nila hahabulin yung mga hudas na yan? Yan po ang tanong. Para magsisihan kung sino ang dapat managot. Tsakaan niyang malalaman kung sino responsable sa pagbagsak ng tulay. Sinimulan po ang tulay kay Duterte. Kaya po dapat yung mga yan ay talagang bigyan na ng leksyon at singilin sa mga pagkakasala. May babalik pa po ba ang buhay ng tao na nagkamatay dito sa tulay? May babalik pa ba nila sa mga pamilya ang ama na nalagas ng dahil dito sa katangahang paggawa ng tulay, pero ginamit ang pera ng bayan na ipinambudget dito na sukdulang ubod ng laki? Yan, po? Nilinaw naman ng Pangulo na sa ngayon ay ayusin muna nila problema. Ayan. At anyang malalaman kung sino ang responsibilidad ng tulay. Ayan, ito pa po, ito po naman ang sinabi itong si wait po.
At ayan, dati kasalukuyang admin mananagot sa Isabela Bridge. Ito po 'yon, ano? Basahin natin. Ito. Ayan. Ang sabi dito, posibleng makasuhan ang dati at kasalukuyang administrasyon dahil sa pagbagsak ng tulay sa Isabela. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, lumalabas na ang pagkumpuni sa tulay noong 2014 kung saan ang 90% nito ay ginawa sa ilalim ng administrasyong Duterte. Subalit dahil sa tagal ng panahon kung saan maraming lindol at kalamidad ang pinagdaanan ng tulay ay kailangan na itong i-retrofit. Ayan, no? Lumalabas din anya sa inisyal na investigasyon na hindi angkop ang disenyo at kakayahan nito sa malalaking sasakyan tulad ng mga truck at para lamang ito sa light vehicles. O, kita nyo? Subalit 3 truck anya na may mabigat na karga ang dumaan sa tulay kaya bumigay ito. O, ibig sabihin po, talagang mahina ang pagkakagawa ng tulay. Hindi po nila ito inilagay ang disenyo sa masasabi nating pang lifetime na paggamit at hindi nila ito dinisenyohan ng disenyo na kahit ilang tonelada ay kayang kargahin ng tulay, kayang makadaan sa tulay ng walang mapipinsala. So, talon-talo po ang ating mga mamamayan dito. Bakit po? Ang mamamayan ang biktima ng mga ginagawa nilang ganitong construction, no? Dahil yan ay ipinakita lang nila na may proyekto sila pero hindi nila inisip na ang taong bayan ay mapapahamak. Ang kanila pong inuna dito ay ang pangungupit, no? Ang pangungupit sa budget. Yan po ang unang-unang hinabol ng mga humawak dito. Bakit nga po ba tahimik ang mga senador dito? Sina Bong Revilla, bakit tahimik yan dyan sila sa tulay na bumagsak? Marami pa po dyan ng mga senador na nananahimik dahil dyan sa pagbagsak ng tulay. Ngayon, inuna nila ang makukupit. Kinasabwat nila mga kontraktor. Mga light materials lang ang kanilang binayaran sa budget, no? Hindi nila inisip ang kapakanan ng mga mamamayan na gagamit ng tulay. Hindi nila inisip ang buhay ng mamamayan. Kaya yung mga hinayupak na yan ay talaga namang, ayan, eto na naman, nang iingganyo na naman sila para makaupong muli. Para gawin na naman nila ang mga katarantaduhang ganyan na ginawa nila noong panahon ni Duterte at hanggang ngayon na panahon ni Marcos. Ano nga ba magagawa ni Marcos diyan sa mga senador na yan na nakaupo kung lahat yan ay tao ni Duterte? Hindi ba't pakikisamahan lang muna niya yan? Pero kapag po tayong mamamayan ang kumilos at hindi na pumayag na makaupo ang mga iyan, ay tsak po na ang mga uupong bago ay yayakapin din ni Marcos yan bilang mga kaisan niya sa ating gobyerno. Kaya mga kapatid, huwag tayo mag-atubili. Iupo natin ang lahat ng senador na tumatakbo na hindi kagaya ng mga lumang senador na puro kayabangan, puro pagnanakaw, puro walang kaalaman sa batas. Wala pong mga kwenta lahat yan, kaya huwag niyo pong iboboto. Ang atin pong iboto ay ang mga bago at walang record na ganito sa ating gobyerno. Ayan, no? Aha. Ayan. Dahil dito, kaya ayon sa Department of Public Works and Highways or DPWH, mapanagot ang may-ari ng 3 dump. Yung 3 dump truck pa ang mananagot. Oh, Diyos ko. Malay ba nung dump truck driver kung kakayanin, tiwala sila sa tulay na hindi babagsak. Sadya pong mahina ang pagkakakabit ng tulay. Ayan.
Gayon din dapat managot ang nakaraan at kasalukuyang opisyal dahil sa nasabing insidente. Sa kabila nito, patuloy anyang gagawing mas malalim na investigasyon sa bumagsak na tulay sa Kabagan Isabela para matukoy kung sino mga dapat managot sa naturang insidente. Wala po dapat pananagutan dito ang nagkarga ng 100 tons 100 tonelada sapagkat malay ba nila kung gaano katatag ang tulay na ipinatayo ng mga senador ni Duterte nung panahon na yon na hanggang ngayon ay nakaupo. Yan po ang sinasabi na sa administrasyon noon at ngayon. Yun po ang ibig sabihin na kailangan mapanagot ang administrasyon na yon at ngayon. Ang noon ay si Duterte at ang ngayon ay yung mga senador na kumontrata dyan nakasama ni Duterte. Okay mga kapatid, at yan nga po, nandito na ang mga ulupong ng mga tatakbo, no? Kanya-kanya na silang payabangan sa Senado. Kaya mga kapatid, wag na wag natin silang iboboto. Kahit ano ang ibigay sa inyo, tanggapin nyo yan. Pera natin yan. At kung ano pa man, no? Yan po, kahit sabihin pang pinunduhan sila ng China, may pera pa rin silang hawak mula sa ating pondo, sa ating ambag sa bansa natin, sa ating gobyerno. Yan po mga kapatid ang masasabi natin dito, no, sa mga umupong ito na talaga namang puro kapahamakan ng bayan ang mga nangyari. Puro kawawaan at wala pong naibigay na mabuti sa ating bansa at sa ating mamamayan ang mga ginawa ng mga senador na nakaupo ngayon ay tatakbong muli. Yan po ang administrasyon ni Duterte kasama yung mga senador na tatakbo ngayon na mga luma na mga umupo na noon. Yan po ang dapat managot sa tulay na bumagsak. Hindi ang driver ng truck na nagkaalaman ng 100 tons. Sapagkat walang alam ang mga driver kung alam ba ng mga driver yung disenyo niyan tulay na yan na mayroon palang tons limit ang ikakarga? Hindi nila alam yan. Kaya hindi nila dapat sisihin ng mga driver. Naghihirap na nga mga driver na nga lang, papapanagutin nyo pa. Ano bang kamalaya ng mga driver? Na yan pala'y hanggang 44 tons lang ang kakayanin. Ay nako, mga kapatid, wag na wag kayong maniniwala sa mga senador na ngayon ay uulitin nila yan. Uulitin nila yan. Kaya mga kapatid, be wise sa pagboto. Maraming salamat po. Tulungan po natin ang ating mga kaawawang mamamayan. Banatan natin ang mga nasa gobyerno mula kay Duterte hanggang ngayon na nandiyan. Upakan natin yan at ipakalat nyo po nang sa gayon wala na silang maloko na kapwa natin Pilipino. Salamat mga kapatid.